Network Entertainment. Kuya Kim, ano ba talaga? Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to Ano Ba Talaga with Kuya Kim. Ang guest natin ngayon, actually aaminin ko, fanboy po ako nito eh. Nakita ko siya nung hindi pa siya kasing sikat ngayon. She was a contestant sa Showtime, Tawag ng Tanghalan. But then, nung napanood ko siya, sabi ko magaling to, lalayo itong babaeng ito. And then, nagkaroon ng pandemic. When the pandemic happened, araw-araw ko pinanood. Magmula umaga hanggang gabi. Walang tigil. Naging fanboy na ako. Ngayon, it's such an honor na kasama ko ngayon, the one and only, Gigi Delana. Gigi. Hello po. I'm honored to. Thank you, Kuya Kim. Thank Pero you. gusto ko lang ulitin, I'm just so proud of you sa mga naabot mo ngayon. What are you busy with nowadays, Gigi? Sasabihin ko ba to? We are collaborating with great artists now. Pwede ko sabihin? Pwede. Si Kuya Yael ng Sponge Si Yael? Yes, opo. Naku, great artist si Yael. Okay. Sobrang galing. Hindi, magaling yan. Grabe siya. Inaanak ko yan sa kasal. Ay, talaga po. Si Yael at saka si Karel, when they got married, I was the ninong. At hindi lang yan. Trivia. Yung pinakaunang marathon ni Yael, tinakbo niya yan sa Bordeaux, France. Ako ang kasama niya. Tumakbo ng 42 kilometers yan eh. Marathon du Médoc. Tinakbo namin yan. Ano po yung dumidok? Du Médoc, ibig sabihin of Médoc, Marathon of Médoc. Médoc is a region in France kung saan yung mga wine. Doon ginagawa yung mga wine, mga Bordeaux wines. Tinakbo namin ni Ellen. Lahat ng mga vineyard, pinasok namin yan. Pero ang nakakatuwa dyan kay El, weird yan eh. Pero in a nice way. In a nice way, yes. Actually, kaya compatible si Yael at saka si Karil, pareho silang weird in a nice way. In a nice way. I call them nicely weird. Nice. Diba? Ang lalalim kausap niyan eh. Yes, pero sila lang ang nakakaintindi sa isa't isa. Kaya napaka-compatible niya. And I love them for that. Puro joke si Kuya Yael. Ay, kaya nga mahal na mahal ni Karil yan. Tapos yung joke niya, ina-explain niya. Para magets namin. Sinasabi ko, Yael, pag ang joke ini-explain, hindi nakakatawa. Well, totoo yun, Kuya. Totoo yun. Teka, mapunta tayo sa'yo. Tsaka natin, gusto ko i-guest si Yael at si Karil dito eh. But they will in time. But back to you first, no? Gigi, naka-recover ka na ba? From everything that's happening. Well, recently, Kuya, Yeah. I've been crying a lot pa din. Oh. And I think I'm still there eh. I'm still coping sa lahat na nangyayari ngayon. And I think I will be better soon. Pero hindi mawawala yung pain. Siyempre, I just lost my mom. Of course, yeah. Even though it's been a year. Parang kasi ang first death anniversary ni Mama was May 14. May 14. Uy, katatapos lang. Katatapos lang po. And parang umulit yung nangyari. Yung parang umulit yung na-feel ko nung nawala siya. And I was in so much pain. And ano ba yung kakaumpisa pa lang? Ano ba to? Ituloy natin mamaya. Yes. Masaya muna tayo. Okay, masaya muna tayo. Okay. Alam mo, the thing that made such a big impact on me, Gigi, you came at a time na napakalungkot ng tao. Alam mo nung pandemic kasi, Gigi, nakalock in tayong lahat nun. Oh, yes. Tapos walang magawa ang tao. Ang Facebook ko nakababad na 20 hours a day. Kasi yun lang ang nagagawa natin eh. Nakababad like nandun. Nandun lang, naka-on palagi yan. I'm chatting, there's nothing else to do. Kung di ako nagbabasa at kung di ako nag-exercise sa umaga, lagi nakabukas ang Facebook. Alam mo kung anong nakababad sa Facebook ko? Ikaw. Oo, yung mga kanta mo ron. At dahil nakilala kita sa Showtime, sabi ko, kilala ko to ah. Si Gigi Delana to ah. Pakinggan ko nga. Doon ko na-discover. And sinusundan kita nung konti pa lang ang mga followers mo. Tapos tuntua ako dun sa banda mo para mga kinomora sa tabi.
Pero bagay na bagay. Teka muna, sino ba yung mga banda mo? Pakilala mo, ano yung, paano kayo naging connected? Iba-ibang source. Iba-ibang source. Unahin ko muna yung keyboardista ko. Oh, Yung keyboardista. Oh. keyboardista ko po is si John. Ang John. tawag namin sa kanya sa banda is Sir John. Bakit Sir John? Matanda na siya? Yung Sir John po namin, actually ang spelling niya is S-U-R. S-U-R-J-O-N. Ginawa namin sang Sir John kasi di ba ang Sir John nagtatahe, nag-opera. Sir John. Okay. Doktor. Sir John. Okay, Sir John. Okay. Kaya yon kasi ang sinabi niya parang siya yung nagtatahi ng mga songs. Siya kasi yung nag-aareglo minsan. Siya ang pinaka parang musical director niyo. Siya po yung musical director namin. Okay, yung susunod na pangalan na ano? Ang susunod naman po is yung drummer namin, Romeo. Ang pangalan niya sa live stream na tinatawag namin siya Don Romeo. Don Romeo? Yung isa, sir, yung isa Don. Puro royalty pala yan. Bakit naman Don Romeo? Kasi po matanda na siya. Ayun. Don Romeo dahil Don matanda. Romeo. Hindi, Okay. tsaka po hindi ko natandaan kung bakit siya napunta doon. Pero ang explanation ko lang sa sarili ko is Don kasi parang siya yung pinaka matanda sa amin. So parang siya yung pinaka parang paano po ba dito Pinaka-senior. kuyahan senior. Oo. Kaya po Don. Hindi, tsaka mataas yung lugar niya. Nandun siya. Don. Kaya Don Romeo. Tama naman po, Don Romeo kasi nasa Montalban po siya bundok. Don sa malayo. So, Don sa malayo. Oh. Sino pa ba next? Yung dati po namin gitarista, ang pangalan niya L.A. LA. Papo, L.A. Social. Galing sa Amerika. Oh. L.A. Arquero. Ang dapat tawag namin sa kanya dati, Billy Bago. Billy Bago. Billy Bago. Kasi, Taga Balibago ba yan? Ano? hindi po, bili siya ng bili ng bagong gamit. Ayun. Dahil pandemic, kung ano pinagbibili online. Parang ganun po. Pero ang gusto niya lagi is bago. Ayaw niya ng second hand. Kaya Billy Bago. Pero nag-resign na po siya nung parang 2020 or 2021. So, ang pumalit na po ngayon na gitarista namin na parang 2 years na siya or 3 years sa amin, Oyus. Oyus po yung pangalan niya. Oyus lang po. Oyus. Oyus. Pero Kasi- tinatawag ko siyang Oyus the Mysterious. Bakit Oyus ang pangalan niya? Oyus ka ba dyan? Yun ba yun? Hindi ko po alam, hindi ko tinanong sa kanya. Pero parang palayaw niya lang po yun. Oyus. Okay. Tsaka po yun yung nasa Facebook niya. Tapos po isa naman, may isa pa ba? Yun nga, bahista namin. Yung bahista Ala, namin. nakalimutan mo yung bahista. Sorry po. Nako. Jake, sorry. Jake po yung pangalan Jake. niya. Jake. Opa Jake naman po siya. Opa, puro matataas ang mga nickname nila, no? Yes. Opa na, siguro pogi ito. Sabi niya po. Hindi, pero again, kaya nakakatuwa yung grupo mo kasi they look like ordinary guys supporting a good singer. Ang dating nyo nun, parang isang barkada lang. Alika, kanta tayo sa Facebook. Nagkakanta kayo na nagkakanta. Akala ko kasi ang pandemic nun, 2 buwan lang eh. Yung pala, 4 na taon. So, 4 na taon ka kumakanta araw-araw dun. Hindi naman po. Oh, di ba? Hindi ko nga, parang every Wednesday po kami. Every Hindi. Wednesday. Every Wednesday yung kanta mo, pero dahil nasa algorithm mo ako, paulit-ulit yun. Ulit-ulit. Ikaw. Kaya dumikit ka sa consciousness ng Pilipino dahil dun sa pinagagawa mo sa Facebook. Ano ang motivation mo? Ba't mo ginawa yun na kumanta ka ng kumanta sa Facebook? Nag-start po siya nung mami ko. Sinabi na sa akin na stage 3 na two, siya. 3 na. Stage 3 na to. Your mom that had time. breast cancer. I Yes remember. po. Stage 3 na siya. And kailangan na niyang magpakimo. And yung mga gamot-gamot niya. Hindi ko po alam yung mga gamot niya. Madami po eh. And wala po talaga akong papagamot kasi pandemic. Tapos po, Walang ospital. wala pong ospital. At saka po nung time na yon, naka-contract po kasi ako sa Showtime. Eh, syempre po nung time na yun, syempre nag-aalis sila ng artist. Isa po ako sa mga naalis. Ay, okay. At saka po, nawala yung mga wedding, ganyan. Kasi syempre lahat tayo nag-iingat eh. Hindi, tsaka marami ng funeral. O, di ba? Cremation. Tsaka grabe yung nadulot ng pandemic. Doon po namin naisip na mag-fundraising. Pero hindi po ako. Hindi ako yung nakaisip. Yung partner ko po ngayon. Siya yung nagsabi sa akin na gusto mo bang mag-fundraising para sa mami mo? Gamitin natin yung Facebook, gamitin natin yung YouTube.
YouTube. Pero yung YouTube, wala pa po kami noon. Nag-start po kami Facebook lang Oo, talaga. puro Facebook Live ka, remember? Facebook Live. Pero nag-start po talaga kami yung sa fan page ko lang. Doon po kami nag-live. Tapos doon na po nagtuloy-tuloy. All I can say is para po talaga siya sa mami ko. Doon nag-start. Sa mami ko lang po. Yun yung doon ako nakatutok. Alam mo ba ang impact na ginawa mo sa napakaraming tao? Napakaraming depressed kasi nun. Ang pinakikinggan, ikaw lang. Actually, hindi po. yung isa sa mga boss namin dito sa The Pod Network, nung nalaman na ikaw ang guest ko, excited, pakuha pa ng pictures sa'yo. Si Alan Fontanilla. Sir Alan. Oo. Thank you po. So, ngayon, saan ka busy ngayon? Bukod sa, you don't do your Facebook Live anymore, no? Hindi na po. Hindi na po masyado. Kagagaling mo lang sa concert, di ba? Yes. Yes po. Ang ginagawa ko ngayon, mostly nasa bahay. And more on gigs, fiesta, lalo na po nung kampanya. Naku, malaking racket yan. Nanalo ba yung mga kinampanya mo? Actually, kumanta lang po ako dun sa mga... Actually, hindi ko nga po alam kung sino nanalo eh. Pero I'm just happy singing for them. Of course. Singing for them. And I'm writing songs. I'm writing songs now. I'm starting to write my own songs. And I'm taking care of my cats. Nakita ko yung mga pusa mo sa bahay nung pumunta ko sa bahay mo. Nakita niyo po? Nakita ko, ang dami po, alam niyo kung bibisitahin niyo po yung bahay ni Gigi, napakarami pong pusa. At the same time, yung kabilang bahagi naman ng bahay niya, merong studio na tinayo mo. Yes, At nakita ko yung mga gamit mo, big time, Gigi, puro mahal. Sabi ko, VJ, big time na si Gigi ngayon, nakakatuwa Hindi po. naman. Mas big time ka ko. Speaking of yung samahan natin, no? I remember contestant ka sa Tanghalan ng Kampiyon. Yes po. Kwento mo yan. Ako, long journey. Oo, I remember. Kwento ko, Kuya Kim. Paano ka muna pumasok doon? Ayun, tara. Nag-audition ako sa Star Mall. Star Mall Alabang po ba? Star Mall yung tawag po doon, no? Tama, Alabang. Star Mall Alabang. Doon po ako nag-audition. Share ko lang din po. Kasabay ko mag-audition si Sofronio Sofronio Vasquez. okay. Yes, congratulations, Sof. I love you so much. Yan. Noong time po na yon, nagde-decide ako if ang kakantahin ko is Beat It or hindi Beat It. Di ba Michael Jackson yun? Beat it, yes. Ay, di ba? Papatawa lang. Wale! Okay. Go. Natawa ka naman. So, hindi wale. Para si Kuya Yael. Noong time po na yon, kasi ang mga kinakanta ko po is more on wedding songs and mga alam ko kasi talagang mga pang-contest din. Kasi contestera ako, Kuya Kim eh. Pero ang kinakanta ko kasi noong time na yon, araw-gabi. And Araw-gabi. ni Sir Ryan Cayabyab. And noong time na yon, lagi ko siyang, di naman lagi, madalas ko siyang kinakanta sa wedding. So naisip ko, bakit ako bibirit? Gusto ko marinig nila yung quality ng boses ko. So nagano ako, para siyang gamble for me eh. Kasi hindi yun sa contest. Ang dapat labanan ng biritan yan eh. Yes, kailangan biritan. So hindi ka bumirit. Okay. Hindi po ako bumirit. Oo. Ang kinanta ko pa po, yung first hanggang chorus lang. First verse hanggang chorus. Naku, isa mga judges minsan parang, teka muna, bitin yung kanta mo. They can take it against you. Yes po. And nagulat ako, hindi ko po matandaan kung sino po yung nagano sa akin noon eh. Pero, Malamang si Ray Valera yan. hindi po. Yung sa audition po. Sa audition, okay. Yung mga nandito bumibirit na, yung katabi ko bumibirit din. Sabi ko, paano kaya ako maririnig ng, Ng mga judges. yung nagja-judge po sa akin at that time. Parang ginawa ko po, lumapit ata ako. Parang, ito siya, gumayon ako. Kasi po yung kana, di biro, Paano? di biro ang sumulat na. Gusto ko lang marinig ka kumanta. Ay. Galing. Mamaya habaan mo ha. Tapos. Tapos, super natuwa po ako sa reaction. Alam mo yun eh. Alam mo yun sa feeling mo kapag ipapasa ka na eh. Nakita mo yung mana. So, mas ginalingan ka po nung chorus na. Na-inspire ka? Na-inspire ako. And I was really, really shocked and thankful nung time na yon kasi yun yung ginawa ko. Kumbaga, hindi po ako nag-doubt so kung ano yung parang gut feeling ko. Minsan kasi, hindi ko sinusunod eh. Pero ngayon Yung gut sinunod mo. feeling. Sinunod ko. Pwede pala yun. Parang,
yung gut feeling ko, pwedeng-pwede ko siyang sundin. Tapos, naging finalist ka. Yes. Daily winner muna. Tapos, Daily winner, tas semi-finalist. Semi-finalist. Tas po, paus po ako nun, so hindi ako nakapasok. Hindi ka nakapasok. Opo. Ang kinanta ko Yun lang po, ba ang dahilan nun? Kaya hindi ka nanalo. Kung pumasok ka nun, panalo ka nun. Di ba? hindi po, maraming magaling. In fairness, pero isa ka sa magagaling doon. And naalala mo yung anniversary ng Showtime? Sa Araneta? Ay, Hindi. Sa Resorts World. Resorts World. Yung merong nahubaran sa tabi natin. Naalala Ay, mo yun? opo. Di ba? You were still part of Showtime din. Yes. May kontrata ka pa sa Showtime eh. Yes. And I remember, sabi ko, si Gigi, katabi kita sa kaliwa. Nasa kanan, Nakalimutan ko. si ano, basta. Basta po, yung maganda nga. Maganda. Tapos nag-trending. Ayan. Hanggang ngayon, nagta-trending pa rin. Grabe. And then, nung pagkatapos no, nag-pandemic na, di ba? Yes po. Nag-Facebook ka ng gusto, and then nakalayo ka na sa Facebook. Anong next step? Pagkatapos ng Facebook Live mo. May conscious ka ba na marami ka ng fans nun? Yung Facebook ko lang yung ginagawa mo. Nakikita ko po maraming nanonood. Ilan ang nanonood every time? Mga 10,000, ganyan? Umabot po kami ng 60. 60,000 live. Pero parang dalawang beses lang ata nangyari o tatlo. Kasi po nung time na yun, nung umangat po kami ng ganun, parang una po na-hack yung Facebook ko. Tapos po yung YouTube namin na-strike. Kasi po syempre, Copyright. Copyright eh. So wala kami magagawa doon pag sinrike kami nung mismong Ilan na ang Facebook followers mo for now? Sa fan page mo? Sa fan page ko po parang 4.2? 4.2 million. Parang ganun po. At ang YouTube mo naman? YouTube po namin, di ko po alam kung umangat na po, di po ako nag-check eh. Kasi po di ako nakakapag-cover recently. Pero anong pinaka-favorite na platform mo sa lahat ng mga social media? Instagram. Talaga? Instagram. Kasi po parang mas active ako dun eh. Mas active ako na nagpo-post ng personal mga pictures. What inspires Gigi Delana? My mom still. Still your mom? Still my mom. The Lord. My cats. Your cats? Your beautiful cats? Oo. Yes. And my partner. I met him by the way. He took care of me. Siyang nag-asikaso sa akin. Very good. And the people around me. Marami kasi akong taong nakakasalamuha din eh. And you inspire me now. Naku naman. Kuya, na kasi, dinamay mo pa ako. parang gusto ko na rin mag-podcast eh. Podcast yung podcast. Kaso po I get anxious din eh kapag halimbawa, hindi ko alam kung ano tatanong ko. Minsan hindi ko alam din kung ano sasagot Hindi ko rin alam tatanong ko sa'yo eh. Nag-follow lang eh. Ganun lang yun eh. It's just slow Actually, si VJ gave me an outline. Yeah. Parang mas bagay na tanongin na lang kita ng kung ano-ano eh. Yeah. Ganun lang naman yun eh. Kung ano-ano Paikot-ikot na lang eh. lang. Mas masarap eh. Di ba? And what inspires me the most now is myself. Why? Kasi I'm learning new things. I'm still trying to figure out myself. Kumbaga, pag meron akong bagong natututunan, may bago akong attitude na natututunan, I feel much more inspired kasi yung mga taong nakakasalamuha ko, nagagaanan sa akin. Dati ba hindi sila nagagaangan sa'yo? Mahirap akong, Mahirap kang kasamahin, no? to be honest, Oo. madalas, for me, yun yung nakikita ko. And napupuna din ng iba. Parang, sinasabi nila is, minsan pa, yung attitude ko, hindi ko makontrol. I mean, attitude na, paano ba to? Moody. Moody. Moody ako. Hindi ko alam kung normal talaga sa babae. And, Kahit hindi ka buwanan, moody ka pa rin. yes. And, naman ako kasi siya siguro po sa, mom ko. Kasi mom ko po kasi, moody. Baka dahil artist ka, hindi mo naisip yun? Hindi po. Ngayon ko lang naisip na baka po artist ako. Or very, very emotional talaga sa lahat ng bagay. Parang, I take things very, very seriously. Parang pag may sinabi ka sa akin, grabe ako mag-overthink. Or inuunahan ko yung sinasabi mo. Or I get defensive agad. Parang ganun ako eh. So very Madalas. very anxious ka. Natural na very anxious ka. Yes po.
Parents, this is your cheat code to understanding your gamer kid. This is Keri Kita, Guide for Non-Gamer Parents. I'm Ray. And I'm Joey. Hardcore gamers, hardcore parents. Let's learn from each other. Dito, Keri Kita! Sabi mo may relationship ka with the Lord? Yes. Kwento mo nga. Oh my gosh. Nung pandemic, kuya, lalo na nung naalis ako sa Showtime, and nung nagkasakit yung mom ko, nawala yung trust ko kay Lord. Totoo yun. And I doubted Him all the time. And hindi ko kasi alam gagawin ko. Hindi ko alam kung saan ako hingi ng tulong. Hindi ako makahingi ng tulong sa kamag-anak ko. Alam mo yun. And wala akong pera. I questioned Him. Ganito, wala naman akong ginagawang masama sa mga tao. Wala akong ginagawang masama. And ba't ganun yung nangyayari? Moving forward, I still question Him. Pero hindi na yung wala akong faith. Hindi na yung wala akong trust. I question Him now. Ano next? So it's a good kind of questioning. It's a good kind of questioning now than before. And I always ask Him, why do you love me so much? Why am I so blessed right now? And bakit mo nilalapit yung mga tao ngayon sa akin? Yung mga nakikilala ko like BJ, our director, Kuya Yael, Ben and Ben. I feel so blessed, and yung relationship ko sa kanya ngayon, alam kong super close kami. Alam ko hindi niya ako papabayaan. And minsan may doubts pa rin. Normal eh. Normal. Of course. Normal sa akin. Normal sa akin yun. But now, I have faith in Him. And Kuya Kim, bumili ako ng Bible. Talaga? Opo, bumili ako ng Bible recently. Pero hindi ko pa siya nababasa. Hindi ko pa siya nababasa. And sabihin ko rin, Kuya Kim, I don't know if this is wrong. Tell me. I believe in sa lahat ng religions. Like Catholic, Christian, Iglesia, lahat. Parang gusto ko malaman yung ways nila. So naghahanap ka, you're searching. I think I'm searching, pero But you believe in God. I believe in God so much. Yung kay Lord, yung sinasabi niyo po, relationship ko sa Kanya. Ang dami ko po kasing nababasang nambabash sa akin talaga. Kasi I read comments talaga, but not all the time. I stop myself from doing that. Ang dami na sinasabi, sana bumalik na siya. Yun yung sinasabi, and I don't get it. Sana magbalik loob na siya kay Lord. But never ako nawala. Never ako nawala. Never nawala yung faith ko. I questioned Him, but never nawala yung faith and trust ko sa Kanya. And most of my bashers, pinipin nila na is this okay? Kasi ang nakikita ko is, madalas, kasi pumayat ako, kuya. Naka-drugs daw ako. Naka-drugs? But, no. I'm just on a diet, and when you are sad and you're grieving, Of course, you lose weight. you lose weight. Naman. And you don't get to recover agad eh. Or maybe some people, yes. But me, no. Because kami na lang dalawa ng mom ko eh. And siya yung nakasama ko on my life. So it's very, very hard for me until now. But don't worry. I'm getting there. I'm getting there. And you never get to recover from the pain talaga eh. It keeps on running sa akin eh. So yun lang. Never nawala yung faith ko. I just want to clear that out. Never. Never. If there's one thing that you want to say to the Lord right now, what would that be? Thank you. And I love you so much. Don't give up on me. I'm just here. Don't give up on me. Yun po. If there's anything that you want to say to your mother right now, what would that be?
wanna be with you again. I wanna hold your hand. I wanna touch your face. I wanna brush your hair. Gusto ko makipagkwentuhan sa'yo ulit. And I'm really, really grateful that you were my mom. And if ever I get the chance na mabuhay ulit sa mundong ito, I will pick you over and over again. Kuya Kim, kakwento ko lang. Yeah. Yung pinuntahan yung bahay namin, yung mga katulong ko, yung mga kasambahay ko, na minahal ko na ngayon. Nagkukwento sa akin, Ma'am, gumawa sila, Ma'am, may nakikita kaming bata. Naku, oo. Tapos Ma'am, may nakita kaming parang matangkad na shadow na parang malungkot lang siya. Tapos, Ma'am, parang akala namin, mami mo yun. Sabi ko, hindi ako naniniwala na lumalapit doon sa pusa niya. Yung pusa po kasi ng mom ko, nandun sa amin. So, inaalagaan ko. Yung pinaka-first cat ni mama nung 2017. Sabi ko sa kanila, parang hindi ko naman nakikita. And hindi ko rin nararamdaman. Ang pinaka-ano ko dyan, feeling ko kasi is very, grabe yung trust ko kay Lord na I am protected. And may tinuro po ako sa kanila recently na yung clapping your hands. Okay, ano yung clapping your hands? Ano yun? Nakalimutan ko po kasi sino nagsabi nito pero natutunan ko lang din siya. Clap your hands like this. Tapos malakas, as in malakas. Okay. Parang tumatawag ka ng kalapati, gano'n? Kalapati, di ba parang pakpak? Okay, You're calling your guardian angels. Or you're calling for angels, ganun. Kasi para siyang, it symbolizes wings. Pero hindi ko po alam kung kanino ko natutunan yun. Tinuro ko po sa kanila. So every time you feel scared, you call your angels, your guardian angels. And you call Jesus. Of course, Jesus loves you so much, Gigi. You said nga that you're so blessed, di ba? I think sometimes you doubt why you're so blessed, but God loves you so much. He actually died on the cross for you. Yes. What else? What other kind of love are you looking for a God who doesn't have to die on the cross for Gigi or for Kuya Kim, di ba? For all of us. All of us, iba yung love niya eh. Sabi mo, blessed ka. Dati ba hindi ka blessed? Before, hindi ko siya iniisip na blessed ako. Kasi parang sobrang down ako and ang dami kong tanong. And hindi ako mabilis magpatawad before. Meron ka bang nakaaway na mahirap patawarin? Sarili ko. Sarili mo? Sarili ko and a lot of people. And my mom. Nakakaaway ko siya syempre. May mga moments kaming hindi pinagkakasunduan. And syempre may mga nasasabi ako, may mga nasasabi siya na masakit. So, hindi ko pinapatawad yung sarili ko for that. Ano pa ba, kuya? Let's talk about your love life. Sabi mo kasi ba't di mo pangalanan yung partner mo? Wala ba siyang pangalan? I wanna keep it private. But I know. Since you call him partner, I will not name him also. But Yes. I'd like to say that he gwapo. Gwapo siya. Oh. Mukhang siya artista eh. Ay! Paano mo nakilala? Nakilala ko po siya sa wedding events. Wedding events? Oh. Wedding events kasi po singer din siya. Singer din siya. Nung tapos, una po, nakakasama ko na talaga siya. Matagal ko na po siyang kasama parang since 2014. And noong time na yon, I was young. For me, I was young. And ang tingin ko po sa kanya nung una ko siya nakita, sorry po sa term, para siyang girl. Para siyang Hindi kasi gwapo eh. Oo. tapos So, gentle features, very gentle features. Gentle features siya. And hindi ko siya type. Hindi ko siya type. Gusto mo yung noon. medyo macho? Oh, medyo... Hindi nga po eh. Ay, hindi. Oh. Hindi ko siya type. Type siya ng mom ko. Kasi mukhang mabait eh. Yes. Mukhang Tapos mabait. crush siya kasi ang ganda-ganda ng boses niya. Oo. His voice is like parang Frank Sinatra. Yan. Ganon siya kumanta. So, yun ang pinaka
quality niya na nagustuhan mo ng gusto? Yung boses niya? Yes. His voice and the way he speaks for himself. Yeah. He's very intelligent. No, he's also very in charge, napansin ko. Siya ang umasikaso ng lahat doon eh. Siya nagpapatakbo ng studio mo ron, no? Yes po, siya. And super, very, very busy siya ngayon. Kailan kasal? I don't know. Wala pa. Wala pa po. Pero But we siya are na. planning. You're planning. Of course. Dapat doon tayo We are pupunta eh. planning. How do you see Gigi Delana 10 years from now? I think I'd still be creating. Yeah. Creating and learning from everything. And who knows, that's a very long time. But alam kong I'd still be singing. And maybe magtuturo na ako. Magtuturo. Anong ituturo mo at saan? Pagkanta. Pagkanta. Yun po. Sa UP. Hindi po. Hindi naman po yung teacher I mean yung yung on how they will project their voice. Yung para hindi sila mapao Parang voice agad. coach, ganyan. Yes, voice coach. Yun po pala yung tamang term. Voice coach. Paano yung Gigi Delana? How was your childhood growing up? Ilan kayo magkakapatid? Ako lang po. Mag-isa ka lang. Tapos, lumaki ba kayo ng mahirap, komportable? Anong, sa Manila? Sa probinsya? Sa probinsya po. Sa Laguna. Nakatira po kami sa Camp Vicente Lim. Sundalo ba ang daddy mo? Sundalo po yung lolo ko po. Okay. Ano namang klaseng sundalo lolo mo? Hindi ko po alam eh. Pero po, ang pinaka-kwento po sa akin ni Mama, si Pope John Paul po, si lolo po yung nag-drive sa kanya nung nandito po sa Pinas. Wow! Yes po. John Paul the First. Yes po. Ang tindi. Ang minaneho nun, yung Pope Mobile. So, siya nagmaneho ng Pope Mobile. Yes po. Siya po. That's something to be proud of. Wala kang litrato? Wala po eh. Film Pero kasi- meron pong binigay sa kanya na medal. Oo. Ganito po kalaking medal, tas andun po yung mukha ni Pope. Yun po yung binigay. Hindi ko na po mahanap eh. Para pong nasa mama ko po ata. Ang galing ha. So, you were growing up dito sa kampo. Tapos, paano ka natuto kumanta? Mami ko po. Tinuruan ka ng mami mo? Ang alam ko po, hindi po siya yung pinaka nagturo sa akin. Siya lang po yung nag-push. Kasi po nung na-discover ako, nung teacher ko po, parang Canosa po ata yun eh. Canosa. Oo. Sa Laguna po. Laguna. Nagtaas daw po ako ng kamay para kumanta ng Lupang Hinirang. Okay. Yes, doon po nila nalaman na marunong ako kumanta. Nagulat po yung mom ko kasi I was not even talking daw eh. Hindi daw po ako nagsasalita tapos biglang gusto kong kumanta na Lupang Ilan Hinirang. taon ka nito? Mga 7, 8, ganyan. Hindi po, much Younger. younger. Much younger. 5. Nasa prep ka pa lang. Honors, kindergarten. Yes. Wow. So, na-discover ka na ng mami mo ngayon? Opo. Paano nagtuloy? Ang pinaka natatandaan ko po yung ate ko. Siya po yung nagre-record. Alam niyo yung voice recorder, yung tape? Yung tape pa. Kung naman, kung paliwanag mo yung tape, parang tanda-tanda na niya. Normal na normal sa akin yan. Tumatanda tuloy ako. Okay, tape. In-explain po sa akin yung tape recorder. Tape recorder. Yung ate ko nagre-record doon ng songs ni Isa Sigera. Isa Sigera, And yun yung aaralin ko. And hindi ako papayag kapag ibang singer yung kakanta or maririnig ko lang sa tape na ibibigay nila sa akin or paparinig. Ang gusto ko pong kakanta is yung ate ko. Ang pangalan niya po Ate Mara. Ate Mara. Yes, pinsang buo ko po siya. Pero ate ang tawag mo sa kanya. Ate. So yun po, parang siya po yung nagturo pero hindi direct. Parang pinapakinggan ko lang siya tapos gagayahin ko siya. More on nanggagaya po talaga ako nung... Wala ka pang style nun? Wala pa po. Okay. So after nag-college ka ngayon, kumakanta ka na nung college? Ayo po. Nag-wedding na po ako noon. Tsaka po nung... Magkano ang sweldo mo sa wedding nun? Pinakamataas ko po pag sa Tagaytay is mga 4-5. 4-5? Okay, 4-5. 4-5 po. Pinakamataaas yun? Opo, siya po 5,000. Magkano yung pinakamababa? Pinakamababa ko po is, yung unang natanggap ko po sa wedding is 500 to 1,000. 500 to 1,000. Buong gabi kang kumakanta nun? How many songs? Hindi, buong wedding. During the ceremony. During the ceremony. Sa reception, hindi ka nakasama ron? Kumakanta din po. Kumakanta din? Opo. Tindi, no? 500, no? Magkano ng talent mo yun? Ngayon. Muntik na madulas. Sabihin ko na saan. Kuya naman eh. Siyempre, in demand ka na ngayon di ba? Hindi naman po. Gigi, ang dami mong tattoo sa daliri. Paliwanag mo nga.
Natutuloy pati sugat. Kinagat po ako ng ng recently, pusa mo. pusa oo. ko eh. Normal yan eh. Pag may pusa ka, nangangagat talaga yan eh. Opo. Actually, madami po akong tattoo. Ang gaganda. Ay, thank you Paliwanag po. mo nga ano yung mga tattoo mo. Okay. Ito po is symbols. Mhm. Symbols siya for faith, infinity, money. Yung mga para makuha ko. Mm. And then, this one, ito po si Woody. It's Toy Story. Si Woody. Oo. He's my favorite character. Oo. And ang pinaka gusto kong sinabi niya, no one gets left behind. Mm. Not now. Mm. Not ever. Galing. Because he was defending the other toys, di ba, when he said that, no? Yes. And So yan ang sinasabi mo sa banda mo ngayon? Sa mga boys mo? sinasabi ko sa kanila to before. Mm. And wala, maraming changes. Pangyayari. Of course, ganyan naman ang buhay. Pangyayaring- Teka, ituloy mo yung tattoo mo. Okay. Ito po, mahilig kasi ako sa Harry Potter. Yun ang salamin niya. Yes. And ito po yung parang scar niya sa noo. Tapos po ito, it's one of my favorite songs when I get very, very anxious or super akong umiiyak. It's not that I don't feel the pain. It's just I'm not afraid of hurting anymore. Ooh. Ang lalim, di ba, kuya? Hurting yourself or hurting others? Actually, yung meaning niya, kuya, is nasaktan ako. Okay. But, kung masasaktan ako ulit, Tutuloy mo. hindi na siya ganun kasakit. Naku. Ganun, kasi na-feel ko na yung pain eh. So parang, if ever I feel that pain again, it's not that hard to recover from it. Parang ganun. And this one, Mike. Mike siya. Okay. Oh, of course, Mike. Ito po, Mike. Oh, sure. Yung mga sure na pinakaunang sure. Yes Oo. po. Tapos po, ito, heartbeat po ng partner ko and heartbeat ko. Ano yan? Yung totoo? Yes. Sino yung mababa? Sino yung mataas? Yung normal po, yung partner ko. Oo. Yung akin po kasi may May arrhythmia ka? May arrhythmia ka? Opo. Uy. Mahirap yan, ha? Pero hindi daw po siya parang yung nakita sa akin is normal for me. Normal siya sa akin. Normal yung heart ko, pero yung heartbeat. Yun po sinabi ng doktor. Hindi ka naman magkakaroon ng sakit sa puso, no? Wala naman ganun. Wala naman po. So, normal yung arrhythmia sa'yo. o Opo. yung irregular heartbeat. Yes po. Normal po siya. Magkakaroon ka ng bagong tato. Magpapatato ka ba ng bago? For now, hindi ko po siya iniisip. Pero may mga sinesearch ako recently na parang pakpak. Yung parang pakpak ng angel. Ganun po. Saan mo Pero- papalagay sa likod mo? Sa Dito? likod po. Malaki. Sa likod po. Malaki yun. Malaki. Parang nakakapit Wala po nga siya namang na- maliit na pakpak yun. Nasa likod mo yun. Ibon. Hindi po. Malaki po. Pero pinag-iisipan ko po yun. Baka hindi ko Napakaraming po- mga kabataan that tried showbiz. And then they got so disappointed with the system. Hindi sila sumikat, hindi sila nakapasok, o nakapasok man sila, natanggal sila. You made it on your own. Sa sarili mong passion, sariling diskarte, sa tulong ng mga nagmamahal sa'yo. Yes. Anong advice mo sa gusto maging Gigi Delana balang araw? Well, don't try to be me. Of course. Don't try to be me. Be yourself. And discover new things. I mean, don't be afraid to discover new things. And don't be afraid to step up. Even if no one believes sa'yo. And always trust the process and trust the Lord. And don't ever doubt yourself and your decisions. Galing. Thank you, Kuya. Alam mo, G, I'm just so happy that you're here. Maraming salamat at dumating ka. I As am said, happy now. I'm your fanboy and I'm happy that you're here and kulang lang tayo ng oras talaga. But again, good luck and God bless with all... We're done? Oh, we're done. Gusto mo pa? Nakabitin! Masarap makipagkwentuhan. Oh, sarap makipagkwentuhan. But I suggest that you start your podcast also. Ay, sige po. If you find it in you to start one, you should. Marami kang isi-share eh. And Yes. it's your responsibility to all who believe in you to listen to the other Gigi and to listen to your thoughts as well. Yeah. And it'll come. Huwag kang Gigi Delana ka, ano ba? Pakumpiyansa ka dapat. Gigi, maraming salamat. Thank you so much for joining us today. At thank you very much for opening up as well. It's the first time that I saw this side ng Gigi Delana. And thank you for all the comfort that you gave all those who are depressed during the pandemic and all those who listen to you right now.
Thank you. God bless, Gigi. Maraming God bless, salamat. Kuya. Thank you. So yan po ang ating episode today. Maraming salamat for joining us in Ano Ba Talaga with Kuya Kim. This podcast is brought to you by the Pod Network and Spotify Philippines. Hanggang sa susunod, I love you all. God bless. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.